Alright! Good evening Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much, mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy lang po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news pillars, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos sa may session sa katagalan makabayan, agalang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat makabayan and a happy Thursday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan ko, well syempre, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Sampagita. Mayroon siyang 31 na mga comments. Nandyan rin si Meleflor Espirito. Mayroon siyang 30 na mga comments. Sandra Maranon. Mayroon siyang 16 na mga comments. Nandyan rin si Robel Ferrer Official. Mayroon siyang 15 na mga comments. And Uzay Neti. Mayroon siyang 13 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer Justing Channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi nisi-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang guna sa pag-comments dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan nanguna si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Joseph Magallon, End Times Rapture, Elpidio Lagramada. I-shoutout natin si M.E., H.U. Boy Brick, Trexie Villa, Lionel Desiderio. Nandyan rin si Sarah Brightman Black, Marilyn Ortigero, Haitsu Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Kasama rin natin si Annette Aligri, Expedita Devota, Zenaida Anulacion, Pelegrina Comblat, and Haitsu Maria Marilyn Embido Bautista. At siyempre, hindi rin kakalimutan, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng belated happy 49th birthday kay J.R. Lumagi. Greetings from Abby Smith. And also belated happy 62nd birthday kay Laura Alensonorin. Greetings from Romeo Alensonorin na nandyan sa New Jersey, USA. At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kamusta lahat makabayan? How are you today? So ito po yung breaking news, no? Kasi nga, yung taga-BSP or Bangko Sentral ng Pilipinas makabayan, plano nilang i-hold or i-freeze itong mga e-wallets na ginagamit natin. Like for example, itong GCash, itong Maya, GrabPay, ShopeePay at saka yung Coins.ph makabayan. Bakit si Ivan? Dahil ang kanilang platform makabayan, yung mga e-wallets na yan, nandyan kasi naka-attach or nakalink yung online gambling. So ito po ay desisyon kanina doon sa hearing makabayan sa Senado na kung saan sinabon yung taga-Bangko Sentral ng Pilipinas kasi nga sila po ay sinabon ni Cayetano makabayan. Kasi itong si Senator Cayetano, nagtanong siya doon sa taga-BSP kung bakit daw hanggang ngayon nakalink pa rin yung online gambling dyan sa mga e-wallets platform. So sumagot itong BSP makabayan according sa kanila na bibigyan sila itong mga e-wallets na to, bibigyan sila ng 48 hours na i-link or i-unlink yung online platform or online gambling platform dyan sa kanilang apps makabayan. At kapag hindi, i-freeze nila
or i-hold nila itong GCash mga kababayan o yung mga e-wallets. Kaya nga kanina, forward ko muna or inilagay ko muna aking cash sa GCash mga kababayan doon sa GoTime. Inilipat ko muna, delikado Iba kasi ma-freeze mga kababayan. So yan po ang pangamba ng mga kababayan natin na gumagamit ho dito ng mga e-wallets na to. Kasi ito po ay, di ba, dahil po ito sa isinagawang investigation ng ating gobyerno last month yata yung mga kababayan, if not mistaken. Di ba yan po ay inimbestigahan po ng ng ating gobyerno, ahensya ng ating gobyerno tungkol dito sa online gambling. Kasi nga marami ho ditong nasisira na buhay dahil po sa gambling makabayan. So yun na po, nag-design na po yung e-wallet or nag-design na po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, binigyan na ng mandato na dapat i-unlink na nila itong online gambling platform sa kanilang apps makabayan. Kung hindi, yan po ay i-freeze. So doon rin po sa nangyari sa Senado makabayan, alam nyo ba na hailbad itong si Senator Marcoleta dito po kay Vice Ganda makabayan. Bakit si Ivan? Kasi nga 'di ba si Vice Ganda, yung latest po na tungkol doon sa jet ski holiday niya, doon sa kanilang concert makabayan, nasalo rin po kasi na inasar niya itong si Marcoleta. Kasi yung portion na to, kung nakita niyo po yung concert ni Regine Velasquez at saka ni Vice Ganda makabayan, meron kasi silang portion doon na itong dalawa, si Regine at saka si Vice Ganda, di ba nagkulitan sila? Tapos inasar siya ni Regine Velasquez makabayan, itong si Vice Ganda, sa pamamagitan po na ipinakita ni Regine Velasquez yung mga raw pictures ni Vice Ganda makabayan. Ano ibig sabihin ng raw pictures si Ivan? Yung mga pictures po na hindi siya nagme-makeup, wala siyang suot po na wig, itong si Vice Ganda makabayan, tas ginawang katatawanan nila. 'Di ba alam natin yun, no? Yung itsura ni Vice Ganda kapag wala siyang wig, wala siyang makeup, alam na ho natin yan, di ba? Tas doon po sa kalang portion na yon na joke makabayan, natawa kasi itong si former Senator Grace po makabayan. Na nakita siya, di Vice Ganda, itong si Grace po na tumawa, well, ang sinabi po ni Vice Ganda na joke makabayan, tingnan nyo ang mukha ni Marcoleta kung matatawa ka ba? Yon, nag-viral na po makabayan. Hindi lang naman si Digong ang kanyang inasar doon. Pati rin po itong si Marcoleta makabayan. Pati nga sila si PBBM, hindi rin po nakaiwas itong si PBBM sa joke ni Vice Ganda. Pero ang nasaktan kasi dito, itong mga didis makabayan. Pero yung mga Marcos loyalists, di ba, hindi naman nasaktan, okay lang, chinoy lahat. Kasi nga, tayo po ay open-minded. At saka, gets naman natin. Itong si Vice Ganda, na talagang siya po ay mahilig magjo-joke sa mga tungkol dito sa mga politika makabayan. Hindi ho yan bago dito kay Vice Ganda. Si PBBM, hindi ho yan nakaligtas kay Vice Ganda. Nagalit ba tayo? Hindi. Ang mga DDS, iyakan, di ba? So, doon po sa hearing sa Senado tungkol sa online gambling makabayan, gin-brought up ito, tas nagpalabas po ng kanyang saloobin itong si Marcoleta makabayan tungkol kay Vice Ganda. Kasi alam natin, at saka doon rin po sa hindi pa nakakalam, si Vice Ganda mga kababayan ko, siya rin po kasi ang nag-endorse ng mga online gambling, di ba? Yung Bingo Plus, tas marami pang iba. Yes, si Vice Ganda, siya po ay nag-endorse ng online gambling mga kababayan. Kaya naging example ni Marcoleta kanina doon sa hearing sa Senado mga kababayan. Ito po ang portion kung saan umiyak itong si Marcoleta mga kababayan. For more details, let's watch this. Sino yung gaming system administrator, ano yung mga games. Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung VG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ito po yata yung nag-sponsor nung isang concert. Ngayon lang, pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senador Grace po na nagtatawa. Natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senador Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Ayaw ko na pong patuksin siya. Ang nag-sponsor po yung DG Plus.
Kaya po lumalaki po eh. Gumagamit po sila ng mga ganong klaseng mga sikat na mga tao. Okay, so sigurado ko mga kababayan ko na bawal ipasok itong si Marcoleta dyan sa mga comedy bar. Bar si Ivan, yan dali maasar eh. Ang madaling uminit yung ulo eh. Di ba? Simpleng joke lang naman yun. Tingnan mo yung mukha ni Marcoleta kung ikaw ba ay matatawa. Dito na din nakikita mga kababayan no, na tama talaga ang ating analysis na itong si Vice Ganda, meron siyang kinimkim na galit dito kay Marcoleta. Correct ba, Rome? Kasi siyempre si Marcoleta at saka yung si Digong, sila kasi dito yung dahilan kung bakit natanggalan ng prangkisa yung ABS-CBN. Ulitin natin dito, yung ABS-CBN, bahay ho yan ni Vice Ganda. Diyan siya sumikat makabayan. Diyan kasi nag-grow ang kanyang career bilang comedian, bilang isang host, tsaka bilang isang artist na makabayan. Diyan ho sa ABS-CBN. Kaya nakita natin dito, meron talagang kinimkim na galit itong si Vice Ganda dito kay Marcoleta. Pero sa Marcoleta, nainis makabayan. Kung talaga eh. So siya nga pala, merong question si Ivan. Ano ang plano niyong gawin kung sakaling matutuloy yung plano ng taga-BSP mga kababayan ko dito sa e-wallets na ginagamit natin na kanilang i-freeze or i-hold after 48 hours? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, forward tayo. Pag-uusapan natin yung nangyari kahapon doon sa Senado na kung saan nangamoy na tsungki yung Senado makabayan. At according doon sa initial investigation ng Secretary ng taga-Senado na daw tauhan ni Robin Padilla yung gumamit ng tsungki makabayan. For more details, let's watch this. Literal na joint session sa Senado. Isang staff ng senador umano ang nabistong nagmamariwana sa loob ng Senado. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sunod-sunod ang mga isyong pumuputok sa Senado. Mula sa umano'y demolition job para mapatalsik si SP Cheese, para walang maging balakid sakaling magsampa ulit ng impeachment complaint versus BP Sara sa Pebrero ng 2026. At ang bonggacious at engranding birthday party ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa National Museum kahit lubog pa sa baha ang ilang kababayan sa Bulacan. Ngayon, issue naman ang nagtsutsongke sa loob ng Senado. Sa report ng politiko, nangamoy MJ ang Senado sa kalagitnaan ng sesyon. Nagmistulang sniffing dog sa mga kawani ng Senate Sergeant at Arms para hagilapin kung sino ang nakascore na pumasok sa session hall. Natunto naman ang isang babaeng staff sa isang CR sa Senado na nangangamoy tsongke. Pero wala ng mga ebidensya na maaring na-flash na raw agad niya sa inidoro bago pa siya matunton ng usaa. Ayon kay Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca, nag-iimbestiga na sila batay sa lumabas na artikulo ng politiko. Nabatid ng Billionaire News Channel na pinatawag na rin sa usaa ang Chief of Staff ni Senator Robin Padilla para makuhanan ng statement matapos umanong manggaling sa kanila ang reklamo. Pero batay sa politiko, dati na rin nasangkot sa kaparehong issue ang babaeng staff na ito. Pero nakalusot siya sa pananagutan dahil sa matinding kapit niya sa kanyang boss na dati rin niyang katrabaho bago sila napasok sa Senado. Tiniyak naman ni General Aplasca na ang resulta ng isinasagawang investigasyon ay isusumiti nila kay SP Cheese. Ano ang lagi sinasabi ng mga dides makabayan? Sino yung adik? Di ba tinatawag na adik si PBBM? Bangag lagi daw adik. Pero namalabas dito, nandun pala sa grupo ng mga DDS yung adik makabayan. O di ba? Bumaliktad ang panahon ng mga DDS. Lagi silang nangaasar, lagi silang nangungutya, binabalahuran nila ang presidente, tinatawag nila na adik, di ba, bangag daw lagi. Pero nakikita natin dito na adik, yung mga DDS, ang grupo ni Robin Padilla makabayan, o di ba, booking. Tapos meron kasing lumabas na picture at saka sabi-sabi makabayan, not just sa Facebook, not just sa TikTok, not just doon sa Twitter, pati ho sa Reddit makabayan. Meron kasing kumalat na picture ni Nadia Montenegro. Kasi itong si Nadia Makabayan daw, siya daw yung naaktuhan or nakita ng sekretary ng Senado na daw gumamit ho ng marijuana makabayan or MJ. So tingnan nyo ang linyahan kasi ng mga DDS
na ayaw nila sa mga adik makabayan. Pero bakit hindi nila kayang kondinahin or banatan itong si Montenegro? Pero ito pa rin po ay isang haka-haka makabayan. Sabi-sabi lang ho ito. Hindi talaga ito na aktual na siya talaga na nakuhanan ng ebidensya makabayan. Sabi-sabi pa lang yan. O hindi ito inilabas ng taga-Senado ang pangalan. Pero meron kasi nag-link, siguro nandun po sa loob ng Senado makabayan na hindi natin alam, baka reporter o baka netizen na nakita itong sila, grupo ng mga DDS na gumamit ng marijuana makabayan. Hindi tayo inosente. Or karamihan no dito sa mga viewers sa Ivan, hindi tayo inosente tungkol sa MJ makabayan or sa Chongki, included me. Siyempre, ako inaamin ko na nakatayo akong gumamit ng MJ makabayan noong time pa po na ako ay high school. Pero hindi ko na ipinagpatuloy makabayan, ang pangit kasi. Una, mabaho sa baba. Tapos magdadry po ang ating lips makabayan, di ba? Medyo may pagkarte ng konti sa Ivan High school times. Yes, alam na alam po ni si Ivan yung amoy po ng MJ makabayan. Dito sa Leyte, marami ho yan dito. Yes, marami hong MJ dito makabayan. So talagang maamoy yan nung panahon na yon. I am not sure sa panahon ngayon makabayan. Pero sa time po na high school pa si Ivan, talagang kalat na kalat dito yung MJ dito sa Leyte. So palagi ho yang naamoy ni si Ivan. So alam na alam natin yung amoy po ng MJ makabayan. So dahil, di ba napag-alaman natin itong si Robin Padilla ay siya po ay nagpaplano noon at saka meron siyang bill inihain na gusto niyang gawing legal yung MJ makabayan. Di ba? Tapos mukha yatang natahimik hindi yun natuloy makabayan. Hindi natin alam kung ano nangyari, mukha yata sigurong meron yung pumigil. Di ba? Itong si Robin Padilla nag-file ho siya ng bill na gusto niyang gawing legal yung MJ. So siya po ay kinotsa. Siya po ay binash ng taong bayan. According dito sa mga post ng mga netizen, sabi dito ni Anthony Bolima, akala ko magpapasa ng batas na gawing legal ang medicinal marijuana. Sabi ni Sean Berer, very good yan kay Senator Padilla. Kailangan pa bang i-memorize ibisyu na to? Sabi ni Choi Taghoy, saan ba manggagaling ang damo? Siyempre sa amo din. Dati rin siyang adik. Sabi ni Ruel, gawin ng legal yan, idol. Kaya nga gusto gawing legal, yung damo is sariling staff pala, user din. Kaya nga tayo po'y mapapaisip mga kababayan ko, saan galing Saan kaya galing yung MJ? Hindi kaya galing doon kay Senator din? Diba? Kasi nga plano niyang gawing legal yung marijuana dito sa Pilipinas. So yan po yung malaking palaisipan. So anyway, sa fourth na makabayan, pag-uusapan po natin itong si Cheese Escudero, kasi nga mukha yatang itong si Cheese mga kababayan ko, parang pinanindigan na niya na siya ay the worst Senate President in the Philippine history. Bago siya Ivan. Kasi nga 'di ba sa panunungkulan ni Cheese Escudero, ang dami kasing kalokohan at sa katardaduhang nangyayari makabayan. Aside pa ho doon sa ginawa niyang or iniba yung meaning ng forthwith makabayan, kasi ang meaning doon ng forthwith according kay Cheese Escudero ay delay makabayan. Meron pong sumabog na balita at saka investigation na pala itong si Cheese Escudero ay siya yung utak sa insertion funds makabayan na nagkakahalaga ng 142 billion pesos. Yes, itong si Cheese Escudero, siya yung mastermind makabayan. Hanggang ang kanyang best friend, itong si Senator Joel Villanueva, siya kasi ay nag-celebrate ng kanyang birthday mga kababayan ko na bonggacious talaga, bonggang-bongga, na during ho yun or meron pong nangyari doon mismo sa kanyang lugar na binaha pa mga kababayan. 'Di ba? Binaha pa ho yung lugar ni Joel, siya ay nag-celebrate ang kanyang birthday na bonggang-bongga talaga. Hanggang dumating itong usapin na daw ang kaibigan, ang kontraktor, kaibigan ni Cheese Escudero ay nagbigay po ng campaign donor doon kay Cheese makabayan na worth 30 million pesos. At yan po ay inamin mismo ni Cheese makabayan. Kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa.
Sir, Pero kung sir, magkaroon nung ng senador- Senate investigation, Ha? kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, itong kontrata na sir, tinulungan niyo ba ito? May tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung mas nakuha? malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. So, wala ako dito nun. Bibigyan Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Oh, di ba? Noong una, dininay pa niya mga kababayan nang na-corner siya, ngayon umami na. Itong si Cheese talaga, kapag siya ay makorner mga kababayan ko, lagi niya sinasabi na demolition na daw ito laban sa kanya mga kababayan. Di ba? Paninira lang daw, demolition na daw ito laban sa kanya. Alam niyo ba itong si Cheese mga kababayan ko ay mahilig po talaga sa demolition? Mahilig ho sa demolition job itong si Cheese. Kasi kung maalala natin, noong time po kay Subiri Makabayan, sino ang nagplano doon? Di ba si Cheese Escudero? Tapos sabi dito sa balita, ipapaalala ko lang sa inyo Makabayan, according dito sa balita ng Abante, inamin ng bagong luklok ng Senate President Francis Cheese Escudero na siya ang nagsimula sa pagpaplano para palitan si Senador Juan Miguel Zubiri bilang lider ng mataas na kapulungan ng Kongreso Makabayan. Siya ang nagplano ho, si Cheese Escudero, para palitan, para mabatalsik, tsaka palitan niya itong si Zubiri Makabayan bilang Senate President. Tas ngayon, dahil nandyan na po sa kanyang utak yung demolition job mga kababayan, ito rin ang kanyang iniisip. Na ito mga paninira lang daw, para sa kanya, ito daw ay demolition job na ayaw sa kanya mga kababayan. O di ba? Booking na booking itong si Cheese Escudero. Kaya nga, napakakapal ng mukha mga kababayan kapag kasi meron mga akusasyon sa kanya, meron kasi mga ebidensya against sa kanya mga kababayan, walang ibang sinasabi kundi paninira lang. Para lang si Sara Duterte Makabayan. Diba? Alam nyo ba na bawal ho yung ginawa ni Cheese Escudero at hindi lang si Cheese Makabayan, pati po si Robin Padilla, pati po yung ibang mga kakilala ni Cheese Makabayan na mga senador. O diba? Bawal na bawal yun. Yung tatanggap ka ng campaign donor mga kababayan galing ho sa mga negosyante. Yan po ay paglabag sa Omnibus election code makabayan. So pwede kang makukulong dyan, pwede kang matatanggal sa pwesto makabayan. For more details, let's watch this. Chairman, habol ko lang po ito sa Omnibus Election Code. Bawal ba tumanggap ng political contribution sa contractor ang mga tumatakbo sa eleksyon? Yan po ay nakalagay sa Section 95, letter T ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato, yung pong mga contractors ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong parusa dito, Chairman? Election offense po ito na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong at maaari din pong maging dahilan ng pagkakakansela po ng mga lisensya o permit ng ating pong mga kumpanya na ito. E paano po yung na-elect na opisyal? Hindi ko po muna sasagutin, Igan, dahil alam ko, maaari may mag-question at mag-file ngayon sa COMELEC dahil sa mga development na ito. Okay, so sigurado mga kababayan ko na meron po mga grupo na mag-file ng petisyon dito kay Cheese Escudero, padre po kay Robin Hood Padilla Makabayan.
Chairman, bakit nadamay si Robin Hood? Ang sinasabi ho ng balita lately lang at saka yung bago, si Cheese Escudero lang daw yung tumanggap ng campaign donor galing ho sa mga negosyante. Kontraktor pa makabayan. Meron na palang balita niyan last 2023 makabayan. Tapos itong balita na to, natabunan kasi. Tsaka biglang nawala. 'Di ba? Ito yung post last May 12, 2023. Sabi dito, si Villanueva got money from government contractor, si Ejercito, si Padilla Makabayan, corporate donors exceed limits. Ang ibig sabihin, hindi lang ho si Cheese Escudero ang tumanggap ng campaign donor. Pati rin itong si Joel Villanueva, pati po itong si Ejercito, at saka si Robin Hood, Padilla Makabayan. So marami ho ditong pwedeng matanggal o tatanggalan ng lisensya na senador Makabayan at pwede silang makulong. So damay-damay na Robin Padilla, Joel Villanueva, si Ejercito at saka itong si Cheese Escudero Makabayan. O di ba? Grabe no? Kasi nga bibigyan kasi nila ito ng pabor. Siyempre, in return mga kababayan ko, itong mga negosyante na to, for example, itong kontraktor, sila ay tutulong, bibigyan ng pera doon sa isang politiko, but in return, bibigyan sila ng mga proyekto mga kababayan. Tas dito po sa kaso ni Chess, ang proyektong ibinigay doon sa kanyang kaibigan na kontraktor, flood control projects na kung saan ang halaga nito billion of pesos mga kababayan. So dito, pwedeng matanggal si Robin Padilla, pwedeng matanggal itong si Cheese Escudero at saka itong si Joel Villanueva makabayan. Okay, so ipapakita ko muna sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Grabe talagang hindi na humapigilan. Patuloy na dumadami ang mga nagpipetisyon, nagpapail ng motion for consideration. Iba-ibang sektor na po ito. Sa Korte Suprema, kasama pa ang mga rally. Dahil talagang gusto nilang maliwanagan, gusto nilang mabago ang ruling ng Supreme Court tungkol sa impeachment pa rin. Kasi nga ang pinaglalaban dito ng mga mamamayang Pilipino, marginalized sector, civil society, religious organization, mga abogado, ay ang proseso ng impeachment sa lahat ng mga impeachable official, including Chief Justice at Associate Justice ng Supreme Court, hindi lang Sara Duterte. Dahil binago nga po ang initiation, binago ang proseso. Nawala yung exclusive power ng Kongreso sa proseso ng impeachment dito sa ruling na inilabas ng Supreme Court. Although hindi ito final, meron pang susunod na ruling o desisyon. Kaya nga po, iyan ang inaabangan. At dito po sa magkakasunod na mga petisyon at motion, ito ay nagpapatunay lang nagkakaisa ang mga Pilipino. At umaasa naman tayo, didinggin, papakinggan, aaralin ng mga maestrado ng Supreme Court ang boses ng mamamayang Pilipino sa isyong ito. After all, lahat naman ang pinaglilingkuran ay taong bayan o mga Pilipino. Naniniwala man o hindi sa proseso, naniniwala man o hindi sa nangyayari, mamamayang Pilipino lahat yan. Yung ayaw sumama na sinasabing hindi sila kasama sa mamamayang Pilipino, di huwag, hindi naman namin kayo pinipilit. Kung saradong isip nyo, di problema nyo yan, problema ng pamilya nyo. Ako, ang sinasabihan ko yung open ang kaisipan, may talino at malasakit sa bayan. Hindi sa isang pamilya o isang tao lang. Kaya itong nangyari at nangyayari sa Korte Suprema, alam kong nararamdaman ng Korte Suprema ang hinaing boses ng mamamayang Pilipino. Kaya sana ay magbago sila at tanggapin ang pagkakamali kung nagkamali, panindigan ang kaalaman at kabutihan ng mamamayan, hindi ng iilan. Hopefully, ayusin ito ng Korte Suprema. Kahit sino pwedeng mag-file, hindi lang ang Kongreso, hindi lang ang gobyerno, ng motion or petition. Kahit sino, welcome po. Kaya kung meron pang susunod, hahabol, okay lang po yan. Wala pong limitasyon, hindi pinagbabawal ang mga galaw sa tamang pamamaraan. Yan ay parte ng rule of law na pinaiiral ng gobyerno. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Ito naman hong proseso sa budget for 2026. Nako, asahan na natin simula ngayong buwan ito ng Agosto hanggang December yan.
August, September, October, November, December, puro budget po ang talagang tatalakayin ng Kongreso at Senado. Dito talagang dapat maging maingat. Na kung paano himayin ng mga membro ng Kongreso at Senado ang budget. Talagang itemized dapat yan. Kasi 6.7 trillion. At hindi naman makikita yan, hindi yan makukolekt ang buwis ng gobyerno. Marami din dyan ang uutangin, baka nasa 3 trillion uutangin natin para mapunuan ng pangailangang pondo. Kaya nakakalula, isipin mo 6.7 trillion, di ba? Laking pera. So dapat ayusin. Ako, speaking of budget, talaga ito si Harry Roque, pasaway talaga eh. Binabanata niya bakit daw napakalaki ng 6.3 billion at trillion. Dapat daw wala na nagugutom na Pilipino. Ito Roque, makinig ka. Ito ang payo ko sa iyo. Kung gusto mong makatipid ng gobyerno, bumalik ka sa Pilipinas, harapin mo ang kaso mo. Kasi habang nagtatago ka sa ibang bansa, gumagastos pa ang Pilipinas para hanapin ka. So, nagrereklamo ka, malaki ang budget ng gobyerno, ay kasama sa national budget ang paghahanap sa mga wanted, paghahanap sa mga taong may mga kaso dito sa Pilipinas, kasama ka ron, Roque. Kaya kung bumabatikos ka sa bakit malaki ang gastos ng gobyerno, kasama ka sa ginagastusan. Kasi kung susurrender ka, kikilalanin mo ang Philippine law at mga kaso, di hindi ka nahahanapin. Hindi na magagastusan ng gobyerno para alamin kung nasan ka. Nagsasalita ka, hindi mo alam sinasabi mo, Harry Roque, abogado ka pa naman. Totoo yan. Huwag kang magagalit, yan ang totoo. Lahat ng pinaghahanap ng batas na Pilipino dito at sa abroad, kasama sa gagastusan sa susunod na taon at kasama sa ginagastusan ng taong bayan ngayong taon ito. Kaya yung sabihin mo, nagreklamo kang bakit napakalaki ng 6.3, 6.7 trillion, dapat wala nang mahirap. Di, ipakita mo na may totoong malasakit ka. Mag-surrender ka, bumalik ka rito para hindi na magastusan ng gobyerno sa paghahanap sa iyo. Ganon kasimple yun. Kung hindi mo alam yun, ewan ko, paano ka, abogado ka, dapat alam mo yan. Ayan ha, dami mo kasi sinasabi. Hindi lang mo mga Pilipino, ako, kahit hindi ako abogado, pero yung sinasabi mo, ay hindi, haharapin ko yan, sasabihin ko yan, ayan, sinasabi kong totoo. Kasama ka sa pinagkakagastusan ng gobyerno. Pero wala kang ginawa kundi banatan ng banatan itong gobyernong ito. Kayo ang sumisira sa gobyernong ito, pero kasama kayo sa pinagkakagastusan ng pamahalaan. Yan ang totoo. Pag hindi mo alam yan, ewan ko lang. Diba, hindi ako nagagalit. Dinidiin ko lang kasi yun naman ang totoo. Lahat ng wanted, lahat ng tao na mayroong pananagutan sa batas, ginagastusan yan ng intelligence community at ng mga law enforcement agency para kayo hanapin. Kung kayo susurrender at haharapin nyo yung problema nyo, ay di nakakatipid, makakatipid sa gastos. Akala nyo naman kayo lang ang tama Mambira kayo. Sa sunod nating balita, ito, totoo ba na merong demolition job laban kay Senate President Escudero? Hindi ba siya mismo nagdidemolish sa sarili niya? Hindi ba siya mismo ang dahilan kung bakit nasisira siya? Kailangan pa ba siyang sirain? Kailangan pa bang magkaroon ng demolition job para siya isirain? Natatanong lang po tayo. Kasi ngayon ang sagot ni Escudero, paninira daw yung pagbibintang sa kanya sa insertion, tungkol sa malapit sa kontraktor, na na-expose tungkol sa flood control program, at kung ano-ano pa tungkol doon sa kanyang pabago-bagong desisyon o ayaw magdesisyon tungkol sa proseso ng impeachment. Lahat ng issue lumalabas laban sa kanya. So, ako sa aking opinion, Mr. Senator, hindi kailangan ang demolition job. Ikaw mismo ang nagdidemolish sa sarili mo. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nasisira ka. Bakit sinisiraan ka. Bakit pinag-uusapan ka. Kasi yung kaagad-agad sa'yo, hindi mo namang ginawa na matanggap mo yung article of impeachment. Pero ang ginawa ninyo, agad-agad archive. Gusto mo pa nga, agad-agad dismissal without trial O sino, kailangan ba ang demolition job doon? Kahit walang demolition job, dinidemolish nyo ang sarili nyo. Huwag nyong ibintang sa iba ang inyong kasalanan. Huwag nyong ibintang sa iba ang inyong pagkakamali. Wala akong pakialam kung merong demolition job sa iyo kung sino mang nasa likod niyan. Hindi ko kilala at hindi naman ako sasali dyan. Pero, huwag mong linlangin ang mga Pilipino, Mr. Senator.
ikaw din ang dahilan kaya ka pinag-uusapan. Sa aking personal opinion, ikaw ang sumisira sa sarili mo, hindi ibang tao. May kasabihan tayo, Chis Escudero, na yung mga sekreto, lalo na kapag kalokohan, walang sekreto na hindi nabubunyag. Kung masaya ka ngayon, well, talagang iiyak ka in the future. Ganon yan, lalo na kapag kalokohan mga kababayan, o di ba? So yan ngayon ang nangyari dito kay Chis Escudero. So anyways, before tayo magpapatuloy, syempre i-shoutout man natin ating mga viewers. Nandyan sila si Edison Sotelo, hi to Angelita Joel Sanger, Abby Smith, Marilyn Digma, nandyan rin si Paterno Bindana, Ernesto Nacion, hi to Ray Martinez. I-shoutout natin si Leticia De Fernando, Wayne Morales, Jolly Pintor, Aurora David, hi to Bergo Luminoki, hi to Olivia de Guzman from Long Beach, California. Nandyan rin si Sir Jaime Garcia, Derek Erwina Argilias, and Derek William Mayo. Hi to Sir Carlito Cam. Okay, so anyways, ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Kristan. For more details, let's watch this. Grabe talaga yung pagbabaha ng korupsyon sa ating bansa. At ngayon, pagkatapos ng SONA na ginawa ni BBM, mukhang seryoso siya sa pag-e-expose sa mga corruption na nangyayari dito sa mga flood control projects na to. At dahil po yan sa mga pagbabaha na nangyari recently sa ating bansa, at na-frustrate na yung mga tao dahil nakikita natin na bakit pa ba tayo nagkakaroon ng ang dami-daming baha? Kung ang dami-dami tayong ginagastos na pera, bilyon-bilyon na, halos 1 trillion na yung ginastos na natin na pera para sa flood control. Tapos hindi naman naititigil itong mga baha na to. So ngayon, lumabas ang isang news report na 15 contractors got 20% of the 545 billion flood control contracts. So that's over 100 billion pesos na nabigay to the top 15 corporations in contractors for flood control. At tignan mo itong mga pangalan na to. Ito yung top 15 na yan. Pag tinignan mo dito, ang interesting dito yung number 2 at number 3, yung Alpha and Omega General Contractor at St. Timothy's Construction Corporation. St. Timothy, sounds familiar, di ba? Kasi yan po yung kumpanya ng mga Diskaya family. Yung Diskaya, kung maalala mo yung pangalan nila, sila yung tumakbo bilang mayor kalaban ni Vico Soto at gumawa ng mga kung ano-ano mga dirty tricks campaigns para sinubukang manalo. Pero buti nga natalo sila. At ito yon interesting dito sa listahan na tinitignan nyo ngayon. Dito makikita mo yung pangalawa, Alpha and Omega. Alpha and Omega, according to Vico Soto, is also owned by the Diskaya family. So number 2 and number 3 are owned by the Diskaya family. They're 2 of the 15 companies that bagged over 100 billion pesos in flood control projects. Alam mo, okay lang naman talaga kung nakuha nila yung mga proyekto na to for flood control kung naaayos yung problema ng flood control. Ang nakaka-bad trip dito kasi is nakikita natin na walang naaayos sa problema ng pagbabaha. Tapos gumagastos ang ating gobyerno ng laki-laking amount like 545 billion. Imagine mo yan? So sa 545 billion yan, nagbabaha pa tayo. Tapos nakikita mo yung mga may-ari ng mga kumpanyang yan, mga bilyonaryo. Kaya nakaka-frustrate, di ba? Kaya siguro ngayon, buti nga lumalabas na to. At natutuwa din nga ako na at least ngayon, dahil naiipit na yung mga politiko natin na kailangan na talagang magpakita ngayon ng mga pangalan kung may mga nangyayaring korupsyon kasi naiinis na yung taong bayan. At yan ang maganda sa pagkakaroon ng oposisyon o ng kalaban kasi kailangan talaga checks and balance. At ito na yung checks and balance ngayon nakikita natin dito. Ngayon, ang interesting dito din sa listahan na pinapakita ko sa inyo is number 7. Itong Centerways Construction and Development Inc. Bakit? Dahil po si Chis Escudero ay nagkaroon ng issue dahil itong Centerways Construction and Development Corp ay yung top campaign donor niya. Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. At si Chis naman ay nagagalit ngayon at sinasabi niya, pamumulitika lang daw to. Alam po nyo, ito yung problema sa paggagamit ng depensa ng pamumulitika. Pamumulitika yan kung walang basihan yan. Tapos, pinapersecute ka dahil lang may kaaway ka politically. Pero kung meron namang katotohanan kaya, hindi po
pamumulitika yan. Yun yung ginagamit niyang rason sa impeachment ni Sara Duterte na pamumulitika lang daw yun dahil ayaw daw ng mga iba dyan. Galit lang daw kay Duterte at ayaw daw na manalo siya ng presidency sa 2028. Hindi po to yung 2028 na pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin na yung issue ng corruption at yung issue ng betrayal of public trust at marami pang iba. Kaya itong si Cheese, hindi ko talaga alam kung ano ba yung pinagsasabi niya na pamumulitika. Dahil ngayon, siya yung lumalabas ngayon na may issue tungkol dito sa flood control projects. So, at tignan nga natin itong issue na to at ano ba yung problema dito. According to this article, lumalabas dito na itong si Lawrence Lubiano, the president of Centerways Construction and Development Corp, was Escudero's top donor in the 2022 elections, giving 30 million pesos into the senator's campaign funds. Now, alalahanin niyo, based on the Statement of Contributions and Expenditures, that's 20% of the total 146 million pesos na nakuha ni Escudero. At eto na, sabi ni Escudero na ano ngayon kung binigyan siya ng 30 million para sa kanyang kampanya, hindi naman daw niya tinulungan itong Centerways para makakuha ng mga proyekto at yung mga sinasabing nakuha ng Centerways na flood control projects was before he became senator. But let's not forget that even when he wasn't senator, he was also governor of Sorsogon. And itong Centerways ay nakakakuha ng mga proyekto sa Sorsogon prior to Senator Cheese Escudero running in 2022. From 2021 to 2024, the company reeled in 5.16 billion worth of flood control projects. The Sorsogon-based construction firm only had 5 flood control projects in 2021. Ayan. Pero in 2022, nakasecure yan ng 44 contracts from 5 to 44 right after Cheese Escudero won as senator in the elections. Hindi ko sinasabing may kalokohan nangyayari dito o kaya tinulungan ba to ni Cheese, nakinabang ba siya dito, hindi natin alam. Pero for Cheese Escudero to say na hindi niya tinulungan itong kumpanyang to para makakuha ng mga proyekto, I don't know about that. Why? Kasi nga pag tinignan natin yung numbers, nakakaduda eh. Why would somebody give 30 million pesos contribution to somebody running for Senate? Bakit kaya? Ano ang mapapala ng isang tao sa pagbibigay ng 30 million pesos para sa isang senador? Isang kumpanya na nakakakuha, na isang contractor na nakakakuha ng mga proyekto sa gobyerno, especially din sa mga flood control projects na to. At pag tinignan mo nga, from 2021, 5 lang. Ayan, nakikita natin dito sa chart na to. And then in 2022, nakakuha ng 43 na flood control projects. And then, by 2023, nakakuha ng another 32 flood control projects. And in 2024, nakakuha ulit ng 5. Wow! And, eto pa, majority of the work is in the Bicol region. 3 others are in the Visayas. 96% of Centerways projects are in the Bicol region. And in particular, 54 of the projects are in Sorsogon. 36 are in the 1st District, Escudero's longtime political turf. At since 1987, it's been ruled by the Escuderos. So can you imagine, 54 of the flood control projects were in Sorsogon from 2021 to 2024. Ngayon, according nga sa mga sinasabi ng karamihan, marami daw kickback yan, mga SOPs, at saka mga iba't ibang paraan kung paano nakokorrupt yung mga pera na nakukuha na itong mga contractor na to. Again, hindi ko sinasabi na corrupt si Cheese Escudero. Let the courts decide that. At magkaalaman na tayo kung kailangan magkaalaman. Pero sa akin, kaduda-duda lang talaga itong mga numbers na to. And Cheese has a lot of explaining to do, in my opinion. And ang pinakamasakit dito ay pag tinignan mo yung Sorsogon. May lumabas na nga lang video recently na nung nagbaha sa Sorsogon, this year lang, malalang pagbabaha. And yet, nakakuha ng over 5 billion pesos itong kumpanyang to para sa mga flood control projects. Mahiyahiya naman kayo. Kayong mga contractor kayo. Paano kayo nakakakuha ng mga ganitong proyekto? Gumagastos ng mga 5 billion pesos tapos hindi nyo maayos-ayos tong flooding problem natin? Kaya naiinis ang taong bayan. Kaya people are wanting accountability. People want to know the truth. Pagod na ang ating taong bayan sa ganitong panloloko. Kaya Cheese,
Okay, umayos-ayos ka, please. Ngayon, ganito lang kasimple sa akin ha. I don't know kung meron bang kinalalaman si Cheese Escudero dito, pero it does beg the question. Bakit nagbigay ng 30 million pesos ang isang kumpanya para sa isang magiging senador? Tapos, right after nanalo, nakakuha ng ganito karaming proyekto. Yun lang ang nakapagtataka. At para sa akin lang, mabuti na lumalabas sa itong lahat ngayon at dapat talaga lumabas na lahat ng mga pangalan. At makita natin ngayon kung talagang saan nagpupunta yung pera na galing sa kaban ng bayan. Dapat talaga walang sinasanto dito. Lahat ng korap, lahat ng kalokohan dapat malabas at makita na natin. Kayo, ano sige nyo? Pamumulitika lang ba to? O kaya meron talagang kinalalaman si Cheese Escudero tungkol sa biglang pagdami ng proyekto na nakuha na tong kumpanyang to? Okay, so bago ito magpatuloy, iset pa na natin. Nandyan po si RJA Itarxa, Evelyn Garcia, Shirley Risman, Tony De Los Reyes, Fel Macabato. Nandyan rin si Benita Cerizo from Dagupan City, Pangasinan, Edna Liasos, Nelly Domingo, Barodiso IJ, Haitsu Monez Borromeo. Nandyan rin si Sally, Carmelita Barba, Danis Milagros, Jaime Leonardo Jr. Nandyan rin si Bergs Kabutahi and Haitsu Rowena Aguilar. Okay? So speaking of Cheese Escudero, mga kababayan ko, naalala ba natin yung balita-balita noon na di ba meron pong panukala itong Kongreso na tungkol dito sa budget ng DepEd, budget sa PhilHealth, and also dito na po sa DPWH, mga kababayan. Kasi yung DepEd budget, okay na yon, fixed na, mga kababayan, aprobado na ho ng Kongreso. Yung sa PhilHealth, ganun rin, aprobado na. Pero tinanggalan nila or tinapesan nila ng budget itong DPWH. Noong dumating to, doon sa Senado, mga kababayan ko, abay, nag-iba doon. Bakit? Ang ginawa kasi ni Cheese Escudero, tinapesan yung budget ng DepEd. Tinanggalan rin po ng budget ang PhilHealth. Itong mga budget ito na kinuha nila sa dalawang ahensya na yan, inilagay nila doon sa DPWH, mga kababayan. Bakit kasi, Ivan? Kaya nga tayo po ay nanawagan kay Cheese Escudero na siya'y papaliwanagin dito kung bakit niya ginawa yon. Siguro lang ha, siguro lang, ito'y konektado dito sa flood control projects, mga kababayan. Diba? These are all connected to Cheese Escudero. Ito po ang paliwanag, mga kababayan. For more details, let's watch this. Ito ang hindi naaalala ng tao. Ang House gumawa ng panukalang budget. Nag-approve ang House of Representatives ng budget. Ngayon, sa budget na yon, kung titignan ninyo, andyan lang naman, public document, pwede niyong kunin sa Secretariat. Hindi nawala yung PhilHealth budget. Intact sa version ng House. Hindi nabawasan yung Department of Education budget. Intact. In fact, mataas. Ang nabawasan dito sa House, yung Public Works budget. Tignan niyo yan. Yan ang pinadala sa Senado. Ngayon, ang finally lumabas, natanggal yung PhilHealth Trust Fund, nabawasan yung Department of Education, nadagdagan ang Public Works budget. Ngayon, gusto namin malaman, sinong nagpalit nun? Paano nangyari yun? Sino talaga ang nagtanggal? Paano natanggal yung PhilHealth budget? Kasi alam ko, hindi dito sa House of Representatives yun. Dahil ang pinadala namin sa kanila, buo pa yun. Sino yung bumawas sa Department of Education budget, sa DepEd? Kasi pag alis dito sa House nun, kompleto pa yon, mataas pa yon. Kami yung nagbawas ng DPWH budget, sino ang nagdagdag ngayon yan? Alam ko, hindi nadagdag yan dito dahil pagdating dun sa Senado, bawas yun. Bukod dun, aalamin na rin natin siguro, ito na rin na kaya gusto namin tumulong din sa ating Pangulo na talagang sinisiyasat niya ng mabuti ito. At gusto rin natin lahat malaman ito. Sino ba ang nakinabang dito sa pagpalit lahat nito? Sino ang nakinabang sa pagdagdag ng DPWH budget? Ang pagdagdag ng DPWH budget ay nanggaling sa pagbawas ng DepEd at yung pagtanggal ng trust fund. Okay? Napunta sa DPWH budget, sa madaling sabi, may nakinabang doon. Totoo ba yung sinasabi ni Senator Soto na napunta lahat yan sa Senado at sa liderato ng Senado? Gusto rin namin malaman. Kasi ang House ang sinisisi. Hindi ko malaman bakit. Oh, di ba? Ang daming kalokohan ni Cheese, mga kababayan. So ang tanong dito, pagkakatiwalaan pa ba natin si Cheese Escudero? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, kasama rin natin, nandyan si Erica Villanueva, Sonia Hasigawa, Nancy Habon, Heart to FCAC. Nandyan rin si Luisito Niedo,
Jocelyn Flores, Gareth Batarina. Nandyan rin si Susan B. Ganton, Tis Tumaliwan, Bart Bartolome, Nenita Umale. Nandyan rin si Osborne Gislani, Sally Ramos Katunggal. Kasama rin natin si Agida Cunanan, Jeco Jerry Cabreros, Cynthia de la Cruz, Lorna Obelenueva, and Haito Josie Buhay. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Amang Diyos, samahan mo po ang mga dumaranas ng depresyon at pagkabalisa. Nawa sa pamamagitan ng kanilang kapamilya at kaibigan, makakuha sila ng suporta, lalong-lalo na sa aspetong medikal. Naway maging liwanag din kami sa mga dumaranas ng kadiliman. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi
hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kaya